Senado magpapatupad ng hakbang para seguridad ng crowd control sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Magpapatupad ang Senado ng mga hakbang sa seguridad at crowd control para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang paghahanda sa posibleng mga kilos protesta sa labas ng kanilang gusali. Sinabi rin niya na humihingi ang Senado ng suporta mula sa Philippine National Police o PNP para rito. Samantala, maliban sa impeachment trial ay sinabi ni Gatchalian na tinutukan din ng Senado ang iba pang mahalagang usapin gaya ng national budget. Mga update lang ito mga partner bago tayo tumuloy doon po sa atin hong mga pag-uusapan kung dyan sa patungkol po sa impeachment. Okay, karagdagan po na update po mga kapartners, nagbigay po ng pahayag. Ito pong si Representative Paulo Pulong Duterte. At nais ko lang pong basahin sa inyo ngayon, ito pong kanya pong naging mensahe. Ngayong araw ang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tulad ng maraming Pilipino, umaasa ako na isasagawa ang mga pagdinig ng patas, professional at walang mga hindi kinakailangang panggugulo o paglilihis sa usapan. Higit sa lahat, umaasa ako na sa pamamagitan ng prosesong ito ay tuluyan ng lumabas ang katotohanan mula sa napakaraming akusasyon, haka-haka, mga pampulitikong naratibo at ingay na bumabalo sa isyong ito sa loob ng maraming buwan. Karapat-dapat ang sambayan ng Pilipino sa mga katotohanang hindi chismis sa ebidensya, hindi mga pahiwatig o paratang sa katotohanan, hindi propaganda. Malinaw na ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Tiwala kami sa mabibigyan siya ng pagkakataong sagutin ang bawat paratang sa tamang forum at alinsunod sa wastong proseso. Sa pagsisimula ng pagdinig, hiniling ko sa lahat ng hayaan ang Senado bilang impeachment court at gampanan ang tungkulin nito at lapitan ang makasaysayang prosesong ito ng may bakas na isipan. Sa huli, maaring makalika ng mga headline ang mga pag-ataking pampolitika, ngunit ang katotohanan lamang ang mananatili sa harap ng masusing pagsusuri. Natili kami umaasa na ang paglitis na ito ay hindi lamang magbibigay linaw sa mga isyong ibinabato kundi paglalantad din sa mga motibo sa likod ng mga ito. Hayaan natin ang ebidensya ang magsalita, hayaan nating manaig ang katotohanan, hayaan nating lumabas ang katotohanan. Representative Paulo Pulong Duterte, kinatawa ng unang distrito ng Davao. Mga partner, komentuhan natin itong sinabi po ni Pulong Duterte. Ayan, isa itong napakagandang pagkakataon sa kampo ng mga Duterte at lalo na ni Vice President Inday Sara Duterte na nangyari na po ito. Total, nandyan na ngayon. Maganda na itong pagkakataon in the sense na may ilalabas na talaga ang buong katotohanan tungkol dito sa mga paratang ibinibintang na samut-saring masasama na mga pagbibintang sa mga Duterte. Partner, pinakyaw na po nila lahat ng kasamaan na maaaring magawa ng isang leader ay pinakyaw na po nila sa ngalan ng kanilang intensyon na masira ang kredibilidad ng mga Duterte. Bakit ko nasabi ito, partner, na pinakyaw na nila? Mantsakin nyo, mula doon sa kanilang kapatid na bata pa, nakaladkad ang pangalan, pati mga anak, pati pamilya, pati asawa ni Vice President Sara Duterte, nakaladkad lahat. Wala na po silang itinira na dignidad or karangalan sa mga Duterte. Kung kaya't ako, para sa akin, naturingan na nga ito, sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, this is bloodbath at haharapin niya ito. Kaya mas maganda, ituloy-tuloy ito at tapusin ito. Ang problema lang natin dito, paano ba ito tatanggapin? Nitong mga, alam naman po natin, itong mga judges dyan, itong ibang mga senador dyan, alam naman po natin kung sino or nasaan ang kanilang killing. So, ito na lang ang problema. Bagamat ang mga ebidensya ay magsasabi ng buong katotohanan, ang problema, may tinatawag na numbers game. At ngayon pa lang, inuumpisahan na nilang
i-bend the Constitution dahil ang Constitution natin, 2/3, equivalent ng 16 votes. At ngayon pa lang, iniisa-isa na nila ang mga kakampi ng Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung isa sa pinakakaabangan ko. Hindi na ako na-excite masyado kung masasabi, mapapasinungalingan ba nila ang ilalabas ni BP Inday Sara or matatabunan ba sila sa mga ebidensyang ilalabas ni BP Inday Sara. Hindi na ako masyado na doon kasi alam ko na ang katotohanan na talagang wala silang may pipresent na maaaring igiba or ipanira nila kay BP Inday. Ang problema ko na lang dito mga kapartner, kasi ito ngayon, katulad ditong latest na nangyari, pagka-aresto kay Senator Marcolita, kay Senator Jinggoy, na talagang nakakulong na alam naman po ng lahat na ito'y malaking political move na ginawa nila upang paikliin, paliitin ang bilang at i-bend ang konstitusyon mga kapartner. Na high blood na to. Huwag kang magbasag. Kalma. Lumusot yung dali. Kalma. Easy. Ang bigat ng mga binibitawan mo, baka ma-high blood yung nanonood sa'yo, partner. Birthday po mo naman. Oo. Kasi partner, alam nyo partner, sa totoo lang. Bago ka magalit, bumati na ba yung bumabati sa kanya? Lagi. Bumati na. Ay, wala pa. Kaya pala Kaya pala galit. Si ano, yung bati. yung may crush kay BMR, bumati ka na. High blood na si BMR. Parang wala yung galit. Si ano yun? Ano pangalan nun? Ang hirap. Bunyong. Si Bunyon. Ano ba? Bunyong ha. Bunyon. Pater, nililawin natin. Bunyong, hindi si bunyog ha. Bunyon. Meron bang ganun? Meron. Ay, bumati ka, Bunyon. Saan ka yun? Nagagalit na si BMR. Hindi kasi mga kapartner, talagang, alam nyo, kung magpapadala ka talaga ng emotion mo, alam mo naman kasi, di ba? Alam mo yung katotohanan at totoo na paninira lang talaga nila ito. Correct. Ang masakit kasi mayroon silang backup na mga huwes. Inawat na natin, nag-ayaw pa. Di ba? Sige, ito lang. Kunwari lang. Magpaawat na ako. Hindi, birthday naman. Papiyaw, birthday naman eh. Birthday. Bunal ba? Hindi, mag-second round ako, sige. Pater, Bisdak. Sa punto kasi dito ni Kong Pulong Duterte, kailangan daw nakabase sa ebidensya yung dapat na desisyon ng mga senator judges. Alam nyo po kasi ito ay politically motivated. Ito ay isang impeachment na alam natin ito ay numbers game. Paramihan ito ng numero, kampihan o ito, walang pinag-uusapang ebidensya ho dito para sa akin, partner. Correct. Kahit na madepinsahan ni Vice President Inday Sara yung lahat ng mga akusasyon laban sa kanya, wala namang ebidensya itong prosecution laban sa kanya. Kahit nga yung box nga ho, mukhang ibinabalik na po ng Senado sa yung BIR box sa Kongreso kasi takot rin po sila na makasuhan ng BIR, no? Oy, partner Bimar, basahin mo muna, may pakulay. Oh, Ayan. si Boljak Sniper, mukhang ubusin niya yung laman ng bango niya para sa'yo eh. Boljak Sniper, Team Bantag, SDS, sabi niya, abay, lapad na naman to partner Happy birthday, Sir BMR. Thanks for being such a great friend of mine. God bless you into your family. To, yan. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Bigyan na ng jacket yan. Baka Pater, tapos na, Pater. wala pa eh. Wala pa, hindi pa. Hindi pa nga ako nagkakabang. Para kayo nakapul na kabayo. Oy, si Banateros Laarni nandito. Kumusta ka? Salamat. Ayan. Salamat, Banateros Laarni. Sa akin, partner, numbers game naman talaga yung impeachment. Kahit anong pakonsensya natin sa mga senador, Tama. kaalyado ng Marcos admin, lalo na itong tinagurian ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate of Malacanang, hindi na po yan nagbabase sila sa ebidensya. At hindi na po yan nagbabase kung ano yung argumento ng depensa at prosecution. Ang impeachment na ito ay maliwanag na pilit nilang niluluto. Ano yung gusto nilang luto? Si Inday Sara ay makonvict bilang para hindi na makatakbo si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Kaso nga lang ang problema dadaan sila sa butas ng karayom. Dahil nga ang conviction talaga, ang threshold ay 16. Except na lang kung mamajikin nila ngayon dahil bumaba na yung bilang ng senador. So nagiging 21 ako yung nasa impeachment court ngayon, 21 senators. Kung doon pagbabasihan nila yung threshold sa kung sino yung makaka-attend ng makaperform na senator judge, ang 2/3 ng 21 ay 14 na lang eh.
So tracy na sila. Isa na lang hahanapin nila para magkaroon ng conviction. So ito yung pinipilit nila, makonvict si Inday Sara. Pero yung ebidensya labang kay Inday Sara, wala naman talaga yan. Dahil nakuha lamang yung iba dyan sa fishing expedition at lalo nang wala po silang tunay na ebidensya, partner. Ayun. Partner PL. Partner, ang gaganda ng mga gustong mangyari nitong si Congressman Pulong. O, tulad ditong sinasabi niya dito, partner, na hinihiling niya di umano na hayaan ng Senado bilang impeachment court. Yun na nga hinahayaan naman natin ang Senado bilang impeachment court. Kaso, partner, mga isang buwan na ang nakalipas, parang minamind conditioning na nila ang tao, partner, sa salitang bend the law. Kaya umaasa ako, mga kababayan, masakit man ito sa atin bilang mga DDS na maituturing, masakit man sa atin itong pangyayaring ito, mai-impeach po at mai-impeach talaga si BP Inday Sara. Inaasahan ko na yung partner, hindi ko sinasabi Sa na teorya Partner, mo, partner. mako-convict. Tapos na tayo sa impeachment. Magkaiba yung impeachment sa conviction. convict, oo. Mako-convict siya. Mako-convict siya. Tingin mo oo. makukuha nila yung 16 votes? Oo, makukuha. Hindi na yun. nga partner 16 ang tinitingnan nila ngayon eh. Ang tinitingnan nga lang nila ngayon 12 na lang eh. O, kita nyo na? Kasi ibababa pa nila yung yung bilang ng threshold. senador partner, yung Dahil threshold marami eh. pa ipapahuli. Kagaya si Bungo. Oo. Kagaya si si Abong Rebilla, Ruben Padilla. Robin. Oo. Baka masakit ito, makalawit pa si Oo. Cayetano nito. Kasama pa si Kahit Cayetano. magiging 12 nga. Magiging So, 12 na lang. partner, sa nakikita ninyo, partner, samantalang yung sa majority, para silang posting matatag, ika nga, na talagang hindi mabubuwal. Samantalang dito sa pinag-uusapan natin, etong mga to, inuunti-unting lagasan, ibig ba sabihin nito talagang napakalinis nito hong 13 ito? Ibig sabihin, matanong ko lang, napakalinis naman po ni Senator Tulfo, Senator Escudero. Ako sasagot dyan. Oh, ano? Nandun, mga banal sila eh. Mga saint eh. Mga Tingnan mo, saint. si Saint Judas andun sa kanila eh. Okay. Dalawang Correct. Saint Judas. Saint Jude, oh. Tama, Saint Judas, Partner, dalawa. tama, no? Mga banal talaga sila. Partner, bago ibigay. Nag-ayunan sila. Hindi, tama ka. Alam mo bakit? May Jesus eh. Si Jesus ay mayroong alagad na 13. Oo ba? O di ba? Kaya lang ito. Alam ko, 12 lang. Hindi, 13 yan. Ay, ano Kasama si Judas. Di ba? 13 yan, partner. Ngayon, tama yung sabi ni BMR eh. 13 kasama si Maria Magdalena. Ay, 13 partner talaga ang 13, 12, di ba? Oo. 13. Ako, hindi ako religious, pero 12 12 lang. 12 lang. 12 apostles lang. 12 pasal. Baka ibang Biblia yung Mukhang na... Baka kay Jesus Crispin yung Ay, Biblia. Crispin nga. Ayun, teka. Tama. Ang tinutukoy ko, may Jesus Crispin na Ayun. meron siyang disipulong 13. Ayun. Jesus Crispin pala. Remulia pala yun. Tama. Oo, pero sa last JC supper, rin, 13 sila. Tama. Okay. Partner, Buds. Yun na nga, yung numero na po. No? Kaya ito po, kasi marami po sa atin, mga Duterte supporters, pati po yung mga sumusuporta kay Senator Marcoleta, nanghihina tayo ngayon. Alam niyo po, mananalo po yan po ang pinakamaganda nating regalo. Pag tayo bumigay na, sabi, walang kwenta tong na to, wag na tayong lumaban. Pag hindi po kayo, pag kayo hindi nyo ipinaglaban to, alam nyo na makukonvict si BP Sara, hindi siya makakatakbo. Iboto pa rin natin, patakbuhin natin ang isa pang Duterte. Yun. Kasi po, pag tayo nang hina lang at ayaw na natin lumaban, ibinigay na lang natin sa kanila, partner. Tuloy-tuloy lang kung ano yung nakikita nyo na ginagawa nila ngayon. Tuloy-tuloy lang ang nakaw, tuloy-tuloy lang ang benta, tuloy-tuloy lang ang utang para nakawin, magbebenta para nakawin, tuloy-tuloy lang po ang pagnanakaw na yan. Ang importante po, alam natin, katulad po nung ginawa ng mga taga-Canada, maging inspirasyon po natin sila, lahat po ng galit natin, hindi po dapat maging dahilan to para tayo manghina. Nakita niyo po yung ginawa ng mga taga-Canada, no? Talagang Harap-harapan. nakakatuwa. Nakakatuwa po. Ganun po ang gawin natin. Ipamukha sa Kahit kanila. po, napakulong na si Tatay Digong, wala na tayo eh. 'Di ba? Mm. Akala nila susuko na tayo eh. Nariyan po si BP Sara. Pag si BP Sara po, kinonvict nila, hindi nakatakbo.
si Basti Duterte po ang ating suportahan. At pinakikiusap po namin kay Basti Duterte kung sakasakali, yung mga nakulong, wag niyang makakalimutan kasi pwedeng tumakbo si Rodante Marcoleta na Vice President tsaka Oo. si Correct. Jinggoy. Basta wala pang Pwedeng- conviction. Pwedeng tumakbo siya na senador. Correct. Kinakailangan po, eto mga nagsakripisyo po to. Kaya isama po natin sila sa lineup dahil ang Sure, mga yan. nakakulong ngayon, sila po ang gustong magkaroon ng paglilinaw dito. Sila po yung gustong makita kung sino yung congressman tuloy. Kung sino yung utak ng flood control, pero sila po yung pinakukulong. Hindi po nararapat to. Alam po natin, talon-talo tayo. Pero, wag tayong susuko ng laban. Kasi pag sinukuan natin yan, ang mananalo yung mga kapareho nila, hindi po mapaparusahan yung mga yan. Wata-wata lang sila, partner, na nakahiga sa kayamanan. Tayo, nagdurusa yung mga inutang nila, yung mga binenta nila, pagdudusahan ng mga susunod na henerasyon yan, partner. Partner Bats, dagdagan ko partner Yung sinasabi ni Partner Bats, dadagdagan ko pa yon. Ganito lang ang isipin natin mga kapartner, mga kabirada. Kung sila napaka tapang ng loob nila, tapang na mukha nila para ipagpatuloy itong masasamang ginagawa nilang pagnanakaw, pandarambong. Tapos hindi sila natatakot na may sumpang paparating sa kanila. Tayo naman, alam naman natin, pinaglalaban natin matuwid, maayos, di ba? Di mas lalo tayong dapat mas matapang. Nga lang, idadaan natin sa proseso. Idadaan natin sa tamang tapang. Katulad niyan, yung ginawa ng mga taga-Canada. Harap-harapan, pinamukha natin. Pinamukha ng mga kababayan. Kailangan nyo ibalik yung pera sa flood control. Doon hindi nakaporma si Auntie Claire dahil, kita nyo naman, no? Doon sa Canada, supposed to be, humihingi siya ng tulong sa klolo doon sa mga Canadian o pulis. Oo. Akala niya na nandito pa siya sa Pilipinas, na kunting kibot lang nila, kunting iyak lang nila, pag mayroon nagkikriticize sa kanila, kakasuhan nila, papakulong nila. Aba, hindi ganun sa Canada. Correct. Di ba? So, sa mga ibang bansa, lalo na dyan sa mga progresibo, lalo na sa mga liberated na mga bansa, karamihan dyan, kahit ano pang isigaw mo, basta sigaw ka ng sigaw dyan, freedom of expression. Dito sa atin, kinitil na nila, pinatay na nila ang demokrasya sa ating bansa. Kaya bumawi kayo, mga OFW, dahil kayo naman, ang 60% ng ekonomiya ng ating bansa, sa inyo nang gagaling. Basag na naman ang stand. Yun.